Yung time na yun, mga 8 o 9 ng kaligtaan ng umaga, kumuha ko ng Mr. Madura to. kumuha ko ng Saglit ka rin langis dito, sa hindi motor ka kasi mag-report, pag di namin dalhin yung unit, di kami bibigyan sa Petron, sa Lawan. Saglit ka rito. Mag-report Pagdating ka. doon sa Castillo, Oo, nasa ngayon high na, top, ngayon din ha. Sige, sige. Hintay ka namin. Hintay. nakita ko yung barangay, nag-traffic. Paparating pa lang ko, tumalikod yung barangay, yung sa harapan ko may maraming mga motor. Siya tuloy-tuloy. Sinigawan sa barangay. Pag sigaw sa barangay, hinabol ko na rin. Hanggang sa McDo, ganun yung ginagawa niya hanggang 20 Avenue, yung traffic light din doon, hanggang naabutan ko sa Albany, corner Aurora. Tapos tinanong ko, itabi mo muna. Tapos sabi ko sa kanya, bakit hindi mo ginalang yung ilaw? Saka tinawag ka pa doon sa enforcer. Siya, wala naman kong nasaktan tapos wala na kong nabala. O kahit na. Siya, bakit? May mission order ka ba? Pinapaliwanag ko po. Yung mission order po, hindi po, sa amin sa traffic, hindi mission order ang tawag nun, kundi deputation order. Kaya ang sinabi ko sa kanya, ang mission order sa mga sundalo lang, police, o NBI, ang sa amin sa traffic as in deputation order. Habang inantay ko sumunod yung barangay, nagaganon ko sa motor. Yun, pinicturean ko niya sa tablet niya. Tapos, sana, nagdasal ko noon, time na yun, dumaan niya mobile. Tapos, hayaan mo, kung ano, gusto ka, sasama tayo sa police station. Sabi, hindi, ayaw ko, nagmamadali ako. Yun ang time na yun, pagdating naisip ko, kinuha ko yung enforcer dito sa 15 Avenue, tapos dinala ko sa kanya. Ikaw na mag-ano dyan. Kunin mo yung lisensya kung gusto mo. Sabi niya man niya, pag sampak sa motor, tumakbo sa harapan ko, sir, pasensya na sir. Nanghingi ng sorry. Ako, sige, walang problema yun. Nakipag kamay pa sa akin. Yun pala, may masamang balak, may ano sa Facebook. So, hindi po siya nahuli? Hindi po, pinagbigyan na namin po. Pinagbigyan niya Opo. na lang siya. Okay. So, ano po, balik po tayo. Kaya po kayo hindi naka-uniform, naka-off duty kayo. Opo. Tapos nilalagyan niyo po ng gasolina yung motor. Langis po, langis. Ng langis. Opo, humingi ko ng langis. Yun, no? Opo. Okay. Ano po yung deputation order? Paano po ba yun? As in deputation order, authorized po manikit po. Ano po? Yun authorized po manikit. Pwede ka manikit. Manikit? Oo. Ay, deputy. Ay, nandun Yun sa... ang ibig pag may deputation or may deputation order po kayo na nagsasabi pwede kayong Manikit po. Opo. magbigay ng ticket sa tao. Opo. Kasi kayo po ay isang certified traffic enforcer. Opo. Okay. Opo. Pwede po ba yun na manghuhuli kayo kahit hindi kayo naka-duty? Ay, hindi ko po yun hinuli po, ma'am. As in, ano po, yung concerned citizen, tumulong lang po ako. As in blocking force na ako. So, hindi Kasi- nung hinabol niyo po si Mr. Nathaniel, hindi kayo nag-act bilang isang traffic enforcer o isang concerned citizen? Pinatabi ko lang po siya eh. Okay, opo. Sabi niya po dun sa Facebook post niya, kinuha niyo daw po yung susi niya dun sa... Oo, inamin ko po, kinuha ko nung time na yun, kasi pinuntahan ko yung enforcer doon sa 15 Avenue kasi tumakas po. Mamaya, yun ang cause aksidente po. Kasi mahaba ang habulan namin eh. So, inaamin niyo po na Binalik. kinuha niyo yung Oo, susi pero binalik ko naman siya. para malapitan niyo yung 15th Avenue Oo, na yung traffic enforcer. Okay, sige po. Para iwasan yung aksidente po. Opo. Ano po ba namang masasabi niyo dun sa pagpo-post niya nung picture niyo sa social media? Naka-apekto po ba yun sa trabaho ninyo? Ay, sa akin po, hindi naman kasi wala namang ginawang masama sa kanya eh. Inano ko lang na para galangin naman niya yung mga traffic enforcer o traffic light, traffic rules and regulation para naman hindi madamay yung sumusunod sa mga bang motorista. Sumusunod, dadamay lang sa kanyang katarantaduhan na mag-violate. Ilang traffic light nilabag niya eh. Ilan po ba? 3 po. Tatlo po. Ano po ba naman sabi po nung barangay traffic enforcers? Yung sa Marilag tsaka po sa 15th Avenue?
Kasi yung binalikan ko siya, nung wala na yung tao, yung violator, bakit hindi ka sumunod? Sabi niya, wala na po ko sa jurisdiction. Okay. Oh, saka matraffic nung time na yun. Mahirap kayo iwanan. Sige po. Sir, siguro huling tanong na ito. Po. Bilang isang traffic enforcer, ano po bang gusto niyong sabihin po para sa mga motorista para hindi na po maulit yung ganitong pangyayari? Masabi ko lang po na wag siyang tularan, wag siyang gayahin, galangin ang traffic rules and regulation para maiwasan yung aksidente. Kasi yan ang cause sa aksidente po.